Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, mga kaisipan, mga kung ano-ano mga sensation sa katawan, no? Mga maugulong isip, no? So, ito ulit ako, no? Tagal ko mag-vlog eh, no? Buwan? 2 weeks, no? So, nag-aabang sa aking video, no? So, balikan nyo lang yung mga ano para yung isip nyo is mapalitan na. Kumbaga, yung mga dati nyong gawi, mga nakasanayan nyo na is mabago nyo na, no? Sa tulong ng mga ganitong mga knowledge, no? Kasi kung dito lang kayo nakadepende sa mga susunod na video is wala. Kumbaga, ano lang to eh. Ito na yung mga nakaraan eh. Kumbaga, itong mga bago is ano na to eh. Bumabalik lang din ako dun sa nakaraan. Pero, yun nga, mas solid kung dun sa dulo, no? Kasi, ito, more on recovery na yun. Pero yung mga nararamdaman nyo ngayon is nandun siya sa mga una kong video. So, sana mapanood nyo yun. Hindi man sana pinopromote ko yun. Gusto ko may maintindihan kayo kung ano may mga nasasabi ko ngayon. No? So, topic natin ngayon is about sa mga nakaka-chat ko. No? Sigurado makaka-relate kayo dito. No? So, ang title natin is Relate Ka. Makaka-relate ka. So, yun. Intro. So, yun na nga, no, mga pre, no? Babasa lang tayo ng aming usapan, no, tago na natin siya sa pangalang Bernabe. Bernabe. So, walang maisip, no? Basta yun. Babae siya, no? So, babasahin natin to. Sabi niya, yung anxiety sa akin, napipil ko pa. Yung minsan may mga time na pagising ko, yung parang ang dami kong problema, mabigat sa pakiramdam, kasi ang cause niya is yung mga weird na pakiramdam na naikukumpara mo yung sarili mo dati. Di mo naman yung napipil or nararanasan pero nung nagka-anxiety ka, unsing pang tawag niya, no? Sa lahat na ginagawa ko lagi, siya sumasagi sa isip ko. Yung mga pakiramdam na yon lalo na pag may nag-trigger, no? So, ano yan eh, behavior, no? So, kasi ang behavior isa sa pinakamahirap tanggalin yan, kapatid, no? Kasi yun eh, nasanay ka na dun eh. Once na may lumabas, yun na yung ginagawa mo, yun na yung iniisip mo. Kumbaga meron na tayong nabuo sa isip na sa utak natin na kapag merong naramdaman is automatic, no? Lalo na pag sa kaisipan, kasi more on isip to eh. More on isip tong alam kong ano niya eh, concern, no? Meron siyang mga binabalik-balik ang mga nakaraan, no? Minsan may sumagi lang sa isip, minsan na lang ginalan siyang malulungkot, no? So, automatic na, no? Na kumo-connect dun sa anxiety niya, no? So, maraming paraan para lampasan natin yan, no? Basta, tuloy-tuloy lang natin yung mga kaalaman na gigets natin, no? Tsaka i-apply natin palagi sa buhay, no? Tsaka, meron nga napanood na ano, yung salitang action, no? Kailangan natin ng action, kapatid. Hindi yung basta nanonood ka lang, tumatagos lang sa tenga mo, hindi mo naman ginagawa, no? Kumbaga, lagi ka na lang reklamo sa sarili mo, no? Na paulit-ulit na ganito, no? So, kailangan mo rin ng pagkilos, kapatid, tsaka pagbabago sa sarili mo, sa mga gawi mo sa buhay, no? Lalo na sa mga bisyo-bisyo, no? Kasi malakas mga trigger talaga yan, kapatid. Hindi nyo lang napapansin ngayon, pero marirealize nyo yan kapag medyo tumatagal na, paulit-ulit na lang ganito. So, ano kayong kailangan kong baguhin, no? So, yun. Dumaan ako dyan, kapatid, no? Sa tinanggal ko lahat. Kahit yung alak, kahit yung sigarilyo, na inalis ko yan, nag-ano na ako, napalakas ko talaga yung katawan ko, no? More jogging, ganyan-ganyan, no? So, inisip ko, maganda to sa katawan ko. Lalo na sa pagkain, no? Iwas sa mga, kasi ma-acid din ako noon. Iwas ako sa mga maasim na ano, tsaka yung mga kape-kape, no? Wala talaga akong kape noon. Ngayon na lang ako nagkakape. Kasi syempre coffee is life, eh, no? So noon talagang ano, mahirap. Pero kung kayo ngayon, no, nahirap pa na ano, kailangan niyo munang baguhin muna, no? Alisin niyo muna yung mga hanggang sa guminawa na kayo, no? Pwede niyo maibalik, eh, no? Pero yun nga, nasa isip niyo na yung moderation, no? Nandoon. Kasi tayo na nasanay na tayo na ganoon lagi ginagawa, lalo na sa puyat, no? Puyat tayo ng puyat, no? Tapos kinabukasan, mahirapan tayong ano, sa gumalaw sa araw kasi para tayo ng lalamog, dami natin nararamdaman dahil ngayon sa puyat, no? So, yun. Tapos, bigla ko na lang
bigla na lang ako nalulungkot kasi feeling ko di ka na normal. Yung tatawa ka pero biglang naalala mo na naman, biglang nagpapaalala na naman sa'yo yung mga pakiramdam na paulit-ulit lang. Kaya feeling ko di na siya nawawala sa akin. Kaya nagkukos talaga siya ng lungkot sa akin. Oh. Actually, ano yung lungkot eh. Connected talaga yan kapatid, no? Kasi sa emotion yan eh. Kahit naman yung, alam niyo yung excitement, tsaka takot, talos pareho lang yan sila eh. Pareho lang silang pag pinag-ano mo sila, pinagsama mo, no? Or, actually, magkaiba naman sila. Pero yun nga, yung reaction ng katawan nun sa'yo, pareho lang. Gaya ng takot, no? Pag natakot, nanginginig, nag-ano, para kang kinukulang sa ano, diba? Binibilis yung tibok ng puso mo. Ganon din sa excitement, no? Na-excite ka, bilis ng tibok ng puso mo. Pero, yun nga lang, kabaliktaran siya. Hindi ka natatakot, hindi ka nag-aalala. Yun isa pa yun, wala yung pag-aalala dun eh. Sa excitement kasi, puro saya, no? Diba? Pero pareho lang sila kapatid. Huwag nyong anuhin yun, huwag nyong ilayo yung excitement sa takot, no? Halos pareho lang sila ng pakiramdam. Kaya dapat, yung ibang natatakot yan, palitan nyo na excitement. Gaya nung sa mga panic attack, no? Gaya ko nung nakaraan, nag-mall kami, no? Sabi ko, papanik. Parang gusto ko mag-panic. Parang gano'n eh. Yung nasa isip ko eh. Biglang bumilis yung tibok ng puso. Sige nga, panic ka nga. Binibilisan ko yung tibok ng puso ko. Tapos binibitin-bitin. Kasi wala talaga eh. Ayaw eh. Diba? Parang ang ano kasi, yung feeling na gano'n, na may kumukontra na sa isip ko. Meron nang pumipigil na, uy, bawal dito. Huwag kang mag-panic dito. Diba? Wala na eh, hindi na siya ano talaga, ayaw na talaga lumabas yung panic attack sa akin, no. Siguro naman parang nawiwirduhan kayo, no. Pero yun talaga is ano yun, nangyari talaga sa akin na parang gusto kong magpanic kasi yung pakiramdam na yun na sobrang litong-lito ka na nandun ka sa sitwasyon. Kasi ang turo nga ni Claire Wicks, di ba? Huwag kang aalis doon. Pag nakakaramdam ka doon, doon ka na. Huwag kang aalis. Huwag mong tatakbuhan, huwag mong lalayuan yung pakiramdam na yun. Ituloy mo yun doon. Nung nakaramdam ako noon, panic ako. Sige, panic. Sabi ko, baka magtuloy yung panic. O sige lang, di ba? Pero wala naman. Kasi nga, may meron ng something sa utak ko na hindi pwede magtuloy yun. Parang ganun eh. Parang may kumukontra na ano lang yan eh, part ko lang din yan. Ba't ako magpapanik? Anong kakatakot ko, di ba? Yun, yung feeling na no, hindi ka na normal, no? So, ganun lang din naman. Parang ganun lang din ako noon kasi parang iniisip ko noon na iba na ako sa ibang tao, iba na ako sa nasa paligid ko, sa mga nakakausap ko, parang ibang tao ako sa kanila, no? Parang pakiramdam lang naman yun, di ba? Pero hindi, normal ka pa rin kapatid, no? Ano ka pa, normal pa sa normal, no? Kasi sa atin kasi merong mga salitang parang, di ba? Yung mga ganyan, parang napipil, parang pakiramdam ko, parang ganito, parang ganyan, di ba? Pero yun is parang lang. Pero ikaw talaga yan kapatid, no? Walang iba sa'yo, wala. Ang nasa ano mo lang is nasa loob, nasa isip mo, no? Na pakiramdam mo ganito, ganyan, no? Pero hindi, normal ka pa rin kapatid, no? Walang iba sa'yo, walang kakaiba, no? Ang the way ka lang kung paano ka mag-isip, yun lang ang kakaiba. Pero yun nga, yung mga takot, mga kung ano mga naiisip mo is normal lang yun, no? Kasi tayo, ang isip naman natin is ano yan eh. Yan ang trabaho niya, mag-isip eh. Pero kung yung pag-iisip mo na, hinahaluan mo na ng takot na ikaw na yung gumagawa is maling-mali yun kapatid, no? Kaya dapat lagi nating papansinin, lagi nating i-acknowledge yung mga ganung pag-iisip noon. Ay, teka, parang napapa-overthink na naman ako parang ano na naman ako, napaisip na naman ako ng sobrang lalim. Kung ano-ano naman naisip ko na hindi naman totoo, di ba? Diba? Ganun lang naman eh, di ba? Kailangan nyo siyang hulihin or pansinin nyo yun. I-acknowledge nyo, na-anxiety na naman ako. Okay lang to. Mga ganun, di ba? So, ayan. Lungkot, no? Lungkot. Talagang ano yan eh, kasama din kasi emosyon, di ba? Ang tao kasi, ang emosyon, yan nga, kailangan din natin malungkot kapatid. Hindi laging pwedeng laging masaya ka. Kasi minsan yung mga naiisip nating mga malulungkot dati, mga pakiramdam na parang sinasakloban ka ng langit at lupa, parang ganun ba? Na parang pasan-pasan mong daigdig, mga ganyan, di ba? Kasama naman talaga yan kapatid. Malulungkot ka din talaga kasi iniisip mo yung mga dating nagagawa mo, hindi mo nagagawa ngayon. Pero
meron yung tamang oras kapatid, no? Gaya ko dati, no? May mga vlog ako na parang naiiyak ako eh. Naalala niyo yun? Siguro kung mabalikan niyo yung mga, parang naiiyak ako eh. Kasi, inisip ko, parang ang layo-layo ko na sa kanila. Kasi tumira kami sa, tapos makita ko yung mga kaibigan ko sa Facebook lang. Nag-outing, masaya sila pag nagiinuman, no? Mga ganyan. Parang ako, nandito lang ako. Ganun, diba? Parang nasarili ko na lang lahat, di ba? Yung makakaramdam talaga ng lungkot nun. Pero, yun nga, pansamantala lang, no? Hindi lahat ng oras laking gano'n malungkot na Siyempre, meron tayong paraan para mapasaya ang sarili, di ba? Gaya ko sa TikTok, di ba? Minsan nag-upload ako ng mga TikTok, mga kalokohan, masaya na ako sa gano'n, di ba? Minsan masaya na ako sa mga nakikita kong minsan sa mga kaibigan ko, di ba? Mga umaangat na sa buhay, no? Masaya ako sa kanila, no? Kahit na ganito tayo, no, na marami tayong pero yun nga, meron tayong mga sariling sa mundo, no. Kumbaga, meron tayong sariling tadhana sa mundo, no. Pero hindi natin kailangan kainggitan yung mga yun kasi meron tayong sarili, no. So, yun ang kailangan nating mabago pagdating sa pag-iisip natin, no. Minsan yung inggit, di ba? Minsan nainggit or na parang gusto mo rin ng ganun, pero yun nga, hindi. Meron kang sarili, no. Kailangan mong maintindihan yung mga bagay-bagay na yun na hindi muna siguro sa ngayon, siguro sa ibang panahon, ibang araw, hindi ba? Hindi agad-agad na gano'n kasi nasa healing pa lang tayo kapatid, no? Hindi pa tayo yung totally Pero kung gusto niyo naman, pwede naman, di ba? Basta may dala-dala lang kayong mga tools o kaya yung kaalaman niyo solid na, pwede na yan. Pero wag yung pagdating nga sa panic, no? Tingnan naman di na kayo magpa-panic pagdating sa gano'n kasi na yan eh. Meron na kayong mga baon eh. Kumbaga, sabi ni Jay Montero eh. Wala mo na akong gagawin dito eh. Basta papalipasin ko lang. Yung mga ganung pag-iisip na kailangan dala-dala nyo. No? So, sigurado malalampasan nyo. No? Kung talaga hindi kayo makatiis, no? Kasi hanggat yung mga kaalaman nyo is hindi pa solid talaga, meron pa kayong pag-aalala, nangangamba pa kayo, may takot pa rin kayong dala-dala, no? So, kailangan nyo lang i-enhance lang yan hanggang sa tulong ng mga pagpapractice nyo, no? Kasi hindi naman talaga biglaan ng healing natin, hindi mong pagtulog mo, kinabukasan okay na, hindi naabot pa yun ng linggo, buwan, taon, di ba? Pero depende yan sa tao. May mga nagtatanong sa akin gaano katagal, hindi ko talagang masagot eh, kasi depende yan sa tao kapatid, no? Kahit sagutin ko na sabihin ko taon, biglang masabi mo, taon ka na gano'n, wala, patay. Taon pala ako abutin ito na ganito pa karamdam ko, di ba? Maano lang kayo, no? Ma-open, parang gano'n, no? Ma-discourage, parang gano'n, no? Hindi. Pag sinabi ko namang weak lang, tapos hindi naman, pag sinabi kong weak, tapos hindi naman naging weak yung sayo, di ba? Parang maano ka, ma-disappoint ka na naman, di ba? Di ba? Hindi ko alam yun. Kasi nasa pag-handle nyo or pag-manage nyo na anxiety nyo yan, kapatid. Hindi siya talaga eksakto na 2 buwan. Pero kay Clairwix pero Clairwix na yun eh. 2 to 3 months lang, magaling na yung pasyente. Pero yun naman, guided yun, tsaka doktor kasi yun eh. Kaya tinutulungan niya talaga yung mga taong may anxiety tsaka mga depression, no, na malampasan. So yun, sunod natin. Yung feeling na habang buhay na pa sa akin, itong pakaramdam ko na to. Kasi di na naalis eh. So yan, is feeling pa lang. So lang feeling pakiramdam pa. Kasi nga hindi pa kompleto ang tapang, no. Nagkaroon tayo ng tapang, harapin yung mga bagay-bagay. Pero siguro naman sa tagal nyo na or sa tagal-tagal nyo na sa mga ganitong vlog or mga knowledge nyo about, kaya hindi man sa akin, no, sa ibang mga nagbo-vlog sa YouTube, TikTok, di ba, sa mga Facebook, no, siguro naman marami na kayong nalalaman about anxiety. Pero yun nga, dapat kailangan solid or konkreto yung inyong kaalaman pagdating sa anxiety, no? Kasi merong mga paiba-iba, di ba? Maano kayo dyan, malilito talaga kayo, bakit si ganito, ba't yung vlogger na ganun, iba yung meron nga nagsabi sa akin eh, meron daw isang vlogger na ayaw sabihin daw yun parang may tinatago, no? Sabi ko, sino yun? Hindi niya naman na sinabi, para daw may tinatago na na hindi raw malaman. Sabi ko, kung ako yun, may tatago ko, di ba? May tatago ko sa inyo, lahat na parang nakabukas na kayong buhay ko sa inyo, no? So, wala akong dapat itago. Kung ako man yun, pero kung sa iba,
mahirap. Mahirap kasi mag-vlog kapag hindi ka totoo kapatid, no? Hindi peke-peke lang na anxiety. Gaya nung napanood ko sa TikTok, no? Sabi doon, nakiki-hype lang daw yung isang TikToker na nakiki-hype lang siya sa mga tao dahil maraming may anxiety ngayon. Pero yung iba, hindi naman daw alam na ganun. Sabi ko, mahirap mong pekein ng anxiety kapatid, no? hindi yan biro-biro, no? Hindi siya basta lagnat ganun na ano, or kung ano man sipon, di ba? Parang sakit ng ulo. Hindi siya ganun eh, no? Dito rin nakasalala yung buhay nyo kapatid, no? Kumbaga, masasayang talaga ang buhay nyo kung wala kayong kaalaman, no? Yung buhay nyo dati na masaya kayo, ganun, na marami kayong nagagawa. Ngayon, wala. Sa bahay lang kayo, patulog-tulog. Paikot-ikot lang sa bahay na hindi maintindihan ko. Sobrang init! Tapos ko lang kasi magbuhat, no? So, parang lalambot pa ako, hinihingal pa ako, no? So, balik ano kasi tayo, no? Alindog, no? So, naka-fasting din ako kapatid na simula nung Ash Wednesday fasting. Walang karne, puro gulay, isda, isabaw lang ako ngayon, no? Yun is para sa katawan ko kapatid kasi maabuso, di ba? So, hindi ko naman kayo na-encourage magganito, no? So, ano sa akin yun, nasa katawan ko yun na gusto kong maiba lang, maiba. Kasi last year, ginawa ko rin yun na no meat talaga. No? Kasi iwas din sa mga sugary, carbs yan, wala talaga halos. Nakain ko is kamote, ano lang. Puro ano lang, mga protein, no? Buhat-buhat konti, no? Pero, yun nga, is para sa akin yun, ha? Hindi yun, hindi yun para sa lahat, no? Kung gusto nyo, edi nasa inyo yan kapatid. Kung gusto nyo balik alindog, no? So, nasa sa inyo yan. So, yeah. Tapos, pag may time na may ginagawa ako, para akong nalilito, like sa pag-clean ng mga gamit, may mga time na nalilito ako. Yung si-relax yung isip mo, habang gumagalaw ka, parang aligaga eh. Naglilinis ka lang naman. Ang weird na pakiramdam. Tapos pag naramdaman ko na siya, bigla akong nalulungkot kasi sabi ko, ba't ganun? So, yun nga. Ano kasi yan eh. Alam niyo sa pagtulog, minsan pag nakahiga na kayo, biglang nagpa-flashback yung mga gusto nyong gawin, mga dati nyong nagawa. Kasi nga, unguarded ka na eh. Kumbaga, wala kang guard, wala kang pang-depensa sa sarili mo. No? Kumbaga, yung isip mo naka-open yan. No? Wala kang ibang gagawin kasi nakahiga ka na lang. Di ba? Yung example natin, nakahiga ka na. So, yung isip mo is tuloy-tuloy yan. No? Kaya yung iba minsan hindi nakakatulog. Nahihirapan sila matulog kasi panay takbo ng utak nila. No? Yung isip nila lumilipad, tapos takas sila, tapos papansin nila yung katawan nila, bakit ganito, hindi na ako makatulog, ang hirap nito, ganyan, puyat na naman ako, pasok pa ako bukas, mga ganun ba. Ang ano dyan is, dumadalaw siya, gano'n kasi anxiety. Minsan, sa isip, di ba, sa isip natin is, ano siya eh, merong mga times na masaya ka, o busy, no, pero pag mag-isa ka na lang, o tamang isip ka na, biglang kumokonek yun eh. Biglang may gagano na lang sa isip mo na, hala, ito na naman, may malungkot na naman. Tapos biglang, yung pag-iisip na yun, dahil tinouch mong ganun, boom, biglang mag-ano na siya, babalik na, mag-flashback na yung mga nakaraan mo. Tapos biglang parang may naisip ka na specific na senaryo sa buhay mo noon na malungkot ka, biglang lang matutulala yan, di ba? Kaya very common yun, tulala sa anxiety. Siguro manaranasan yun. Kaya nga ang title natin is makaka-relate ka dito kasi ito nga is isang kaibigan natin, no, na talagang nag-share siya sa akin, no. Pero yun nga, na-reply ko na siya. Share ko lang sa inyo kung paano kung ano siya, no. Kung ano yung mga nararanasan niya na hindi naman na ano to eh. Hindi na big deal sa kanya to eh. Ano na lang, baga padalaw-dalaw, no. Pero nakakabalik na siya, okay na yung buhay niya. Na ano na lang, baga may mga episode sa buhay, no? Kasi minsan, di naman natin maano yan kasi ang healing ng anxiety is up and down yan kapatid, no? Hindi yan straight na, tawag nila, linear. Yung straight talaga na pag ginawa mo to, araw-araw na recovery, okay na. Hanggang sa, boom, recovery agad. Hindi. Merong mga araw na mababa ka, hindi ka malakas, o meron ka naman mga naaalam, mga ganyan ba? Pero yun nga, sa iba na may mga physical symptoms, so hindi naman basihan yung physical symptoms eh. Na kapag di mo nararamdaman yun, wala na, okay ka na, hindi ganun. Kasi
Meron pa iba yan, lalo na sa isip, no? Huwag niyong gawing basihan yung dahil hindi niyo nararamdaman, is wala na, no? Ang ano niyo lang dyan is yung paano kayo mag-response doon sa iba pang mga nararamdaman niyo, gaya nung sa mga batok, gaya ko, bubuhat ako, sobrang sakit talaga ng katawan, kapatid, no? Dahil binubuhat, oh, na ano ko, parang gamit na gamit yung mga muscles ko, no? So, yun nga, yung pagpansin ko na i-connect ko yung anxiety sa sakit ng katawan is ano lang yun, normal naman yun, no? Pero hindi siya ano, hindi mo kailangang pagbigyan ng takot yun dahil normal yun, no? Kasi buhat ka eh, wala ka namang bumubuhat ka, wala kang ano, hindi ka nasasaktan, hindi gumagana yung muscle mo. Siyempre gagana yan, magkakaroon yan ng parang inflammation, kailangan niya mag-repair, no? Sa tulong ng pagpapahinga at pagtulog, diyan nagre-repair eh. Maayos, no? So given na yun, okay lang, di ba? Pero kung ikaw na nag-iisip ka na dahil masakit yung katawan mo, dahil mas batok, ganyan, tapos wala ka namang ginagawa, is normal din naman yun. Sa tension kasi yun eh, yung pag nag-i-squeeze yung katawan natin sa takot, no? So yun, very common naman na yun na symptoms ng anxiety. So yun, parang hindi ko nasasagot yung mga iba yung kwento ko sa tanong. Hindi naman to tanong. Actually, nasagot ko na to eh. Bagay sinishare ko lang, no? So, yun. Tapos, meron po akong feeling na may mga bigla akong naalala nung childhood ko or past memories. Tapos, lungkot na lungkot ako niyan pag naalala ko. Hindi ko alam kung bakit. Yun na nga, emotion pa rin, no? Kasi lungkot is nandyan lang yan. Actually, ang lungkot is ano naman eh. Kinonect kasi natin sa depression yung lungkot. Ibang lungkot yung depression, kapatid, no? Ibang klaseng lungkot yun. Hindi ka talaga hindi ka papaliguin, hindi ka papakainin, wala lahat, ano ka lang sa kwarto talaga. Yun ang depression, kapatid. Pero marami, iba't iba, no? Pero kasi may mga mild, may mga severe, no? Pero iba yun. Pero pagdating sa anxiety, normal naman yung lungkot, no? Kasi dalaw-dalaw lang din tayo ng lungkot. Ang ano dyan is, mo muna yung sarili mo. Lungkot na naman ako. Wala namang kakwenta-kwenta yung naiisip ko na yun. Ayun nga, kasi nga, dahil nga, naggano na naman, ting! Wala na naman yung isip mo na dun sa mga nakaraan mo. Yung mga nakaraan, wala na tayong magagawa yan. Ganun yung pangontra ko dun, kapatid, no? Yung mga past ko na malulungkot o mga nakaraan na pangit, no? Is ano na yun, nakaraan na yun, tapos na yun. Wala kang mababalikan dun. Pwede mo siyang alalahanin, pero hindi mo siya kailangang balikan para gawan ng solusyon. Dahil wala na yung tapos na yun. Kailangan na natin mag-move, kapatid, no? Kailangan na natin mag-focus sa buhay, sa pinaharap, no? Kasi nang masaya, no? Kasi yung anxiety is more on hinaharap, more on mga naisip natin sa parang sitwasyon na ganito, na baka merong ganito, baka may, di ba? Mga what if na. Wala pa naman, pero yun nga, hindi natin kailangan katakutan yun. Kasi, mayroong mga posibilidad na gano'n ang mangyari. Pero yun nga, ang anxiety kasi is magbibigay talaga ng reaction sa'yo yan kung ganun ka mag-isip, no? Kasi, kung iniisip mo pa lang na may mangyayari ng ganito, automatic na yung katawan, manginginig na yan. Bibilis ang tibok ng puso mo, di ka na naman makahinga. Tapos manunuyot na, alam mo, sasakit na naman ang ulo mo. Yun ang ano natin dun. Kailangan natin ma-prevent, no? Kasi, tayo na yun eh. Tayo na yung gumagawa, no? Tayo na nag-iisip ng mga ganyan-ganyan sa future, no? Na wala pa namang nangyayari, no? Tsaka hindi pa natin kailangan paniwalaan yun. Isip pa lang yun. Malayo pa sa katotohanan yun. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, sa isang minuto, napakaraming mangyayari. Daming iba't ibang mangyayari sa mundo, sa paligid, sa ano, di ba? Isang minuto lang yun, di ba? Ano pa kung ikaw kung mag-isip ka is 1 oras, 2 oras kung tinitingnan yung isang bagay, di ba? Tapos mag-iisip ka, lalo sa bago ka matulog, dahil mong iniisip, sunod-sunod, di ba? So hindi mo kailangan i-entertain yung mga ganung pag-iisip na bakaluan mo na ng takot, no? So sana naging gets niyo ako, no? Kasi ang bilis ko magsalita. Ang bilis ko no? Parang na-miss ko lang din talaga mag-vlog, no? Kasi na-miss ko yung ganito, no? Pawis na ako. So yan, ito pa. Lalo pag nasa biyahe ako, mga long ride, diba? Sa daan, ang dami nating nakikita, tapos tahimik lang. Ang daming pumapasok sa isip ko, usually lungkot, kasi pag nararamdaman ko na yon, nalulungkot na naman ako.
at ina-anxiety. Natural naman yun. Nga, sa kotse, wala ka naman talagang ibang magagawa dun. Kaupo ka lang, tamang sightseeing, tapos kung ano lang mga nakikita mo, tapos wala ka pang kausap, tapos yung sounds mo pa napakalungkot, di ba? Tapos yung utak mo is lumilipad na, dala na ng hangin sa ano, di ba? Natural naman yun, kapatid. Kahit naman sino eh. Lalo pag walang kausap, hindi busy, no? Tamang tingin ka lang doon sa bintana, side mirror, or sa paligid mo, no? Wala ka talaga ibang magagawa nun kasi nga, nasa loob ka ng kotse, wala kang, kaya ang isip natin nun is automatic yun, maggagawa ng kung ano-ano. Ang problema lang is, nagkakaroon tayo ng mga paglalim na ng isip, no? Nagiging negative na tayo, no? Tapos mabalik tayo sa mga nakaraan, parang dinadalo ka ng lungkot, no? Actually ako rin naman, nalulungkot din naman ako. Mukha lang akong masiyahin, pero talagang minsan na dinadalaw talaga ako ng lungkot, no? Pero yun nga, wala rin naman yun. Wala rin yan. Lumilipas naman yun, kapatid, no? Yung kita ko lang yung mga bagay na nagpapasaya sa akin, no? Minsan pag nagpe-Facebook ako, minsan tingnan ko lang yung profile ko, natatawa na ako eh. Profile picture. Hindi, yung mga post ko ba na mga mga memories, makikita ko lang doon. Okay naman, parang naman, tumataas naman, may sigla naman ako. Wala, napapalitan na yung mga lungkot ko sa nakikita ko yung anak ko, yung asawa ko, mga kapatid ko. Okay na ako doon. Mga kapatid ko sa ibang bansa, mga kaibigan, kamag-anak, makikita ko naman sila, okay naman sila, aso ko, mga ganyan, mga pusa, may mga bagay na kailangan natin i-switch, kailangan natin baguhin na paano ako mag-isip, kasi pag kinain ka na naman yan, bigla ka na lang magaganong ka na naman, so wala, kakainin ka na naman ng anxiety, mahaluan ka naman lungkot, biglang yan sabi ko sa inyo, ako nalulungkot, minsan naluluha pa nga ako pag naalala ko yung mga nakaraan na pero yun nga, na yun, dala na lang din siguro sa lalim, kasi meron tayong mga nakaraan na kailangan din nating balikan sila, hindi naman mabubura yan na totally buburahin mo na hindi, maano mo rin yan, sa'yo na yan kung mababalikan mo, pero yun nga, handa ka dun, alam mo kung paano i-manage yun, paano i-handle yung ganung mga pag-iisip, kasi basta dadala ka naman sa lungkot, tapos pag nalungkot ka, makikita ka ng mga kasama mo sa bahay, ba't ka umiiyak? Sabihin mo, wala, di ba? So, parang napatawa-tawa lang, pero talagang totoo talaga nangyayari yung lungkot niya, kasi part niya ng anxiety sa pagdating sa emotion. Meron akong vlog niyan, emosyon, kasi madali ka madali ka talaga kasi emosyon yan wala naman tayong dyan ang pangontra talaga niya, kasi part ng katawan natin yan, lalabas at lalabas yan, gaya ng mga saya, excitement, takot, di ba? Joy, mga kadiliman sa buhay, mga ganyan, pangit na nakaraan, di ba? Babalik at babalikan ka pa din, yun nga, pero wala tayong magagawa doon, hanggang dito na lang siya sa isip niya, hanggang sa na siya, mabura, hanggang sa hindi mo na maalala, sa tagal na, di ba? Na siya kumbaga memory na lang siya, Tolas, ang trigger point po sa akin, yung pag nasa mall ako o palengke, naaaligaga ako. May mga time na ganun, lalo pag mag-isa ako. Feeling ko kasi baka weird na yung galaw ko, kasi lagi ko pinapansin yung galaw ko, kaya tuloy na-anxious ako lalo. Napansin yung galaw, Although naman yun, natural naman yun, yung mga ganun. Kasi nga, dahil nga, na-anxiety na tayo, Siyempre, yung mga galaw na feeling mo baka makabasag ka, di ba? Sabi ko sa inyo yung mga nakarang video yung sa baso, pag hinawakan mo yung baso, parang hindi ka sigurado na mahawak mo talaga siya ng mahigpit, kasi baka mamaya mabitawan mo, so mabasag, di ba? Yun is sagi na lang ng isip mo yun na baka ganun. Pero yun nga, dahil nga palagi mo naman ginagawa, tsaka bata ka pa, nakailang baso ka na ba ng nabasag na baso. So hindi yun, kasi ang katawan natin is parang nag-automatic na siya na hawakan yung baso ng mahigpit. Kasi nga may laman siyang tubig, tapos babasagin pa siya. Alam na natin yun, di ba? Pero na lang, kung matabig mo, di ba? Iba yun Pero yung hawak mo siya na mabibitawan mo, hindi naman siguro gano'n, Sa siguro sa ibang mga bagay, sa ibang mga sitwasyon sa buhay nangyayari yun. Pero kung ikaw, siyempre may anxiety ka, alam mo nang biglang papasok sa isip mo yung baso na yun, nakahawak mo, di ba? So, hindi na siguro mangyayari na mabitawan mo yun.
Dahil nga sa siguro panginginig mo, no? Hindi masiguro, ibaba mo, di ba? Automatic na yung isip mo na part na yun ng anxiety ko. So, okay lang. So, yung pagpansin sa galaw is ano naman yan. Walang ano sa'yo kapatid, no? Walang iba sa'yo. Normal ka. Ang ano nga lang, yung sabi ko kanina, ano ka lang, iba ka lang mag-isip. Iba lang kung paano ka mag-isip. Yun lang ang kakaiba sa'yo. Pero sa normal, sa tindig, sa pananamit, o paglalakad, wala naman sigurong ano, di ba? Normal tayo kapatid, no? Yung sabi ko sa inyo, wala kayong sakit kapatid. Wala kayong ano, kailangan pag-alala na ano. Na dito lang tayo. Kailangan lang natin mabago kung paano tayo mag-isip sa buhay natin, no? Sa pang-araw-araw. Kasi dahil nga sa anxiety, no? Medyo binago na tayo, no? Kasi natural na yun. Ay, tanggapin na natin yun na talagang nabago yung isip natin. Nabago yung paano tayo maggumalaw sa buhay, no? Actually, ako din, sa mga galaw ko, no? Sa mga paano ko ngayon, kung paano yung buhay ko ngayon, di ba? Nag-iba rin, no? So, tanggapin na natin yun. Hindi na natin talaga may babalik yung dati na ganun ka. Kasi nga, anxiety ka na eh. Ano na yun? Kailangan mo nung tanggapin na nagkaroon ka nun, na malaking paggising sa'yo yun. Malaking ginawa nun sa'yo para baguhin ka yung anxiety mo, no? Pero kung ikaw na patuloy ka pa rin sa ginagawa mo na gusto mo bumalik dun sa dating ikaw, no? So, wala. Diba? Mag-iiba talaga yung ano mo dyan. So, kailangan natin is mabago kung paano tayo mag-isip sa mga bagay-bagay, sa mga nangyayari sa atin, no? So, yun. So, yun lang mga kapatid, no? Sana may nagets kayo kahit kaunti at mayroon kayong nakarelate kayo dun sa kwento ng ating kaibigan, no? Kasi, gusto rin niya ma-share ko daw yung kung ano yung mga ramdaman niya. Pero siya is, actually, nagagawa niya na naman na lahat, no? Pero yun nga, may mga episode pa na sa buhay na, ano, may mga pagdalaw. Pero yun nga, baga manageable naman na siya, no? Hindi siya yung totally natatakot na aantong pa sa panic, no? Hindi na ganun siguro, no? So yun lang, maraming salamat mga kapatid. Adios.